Tumayo po tayong lahat sa pagsimula ng ating banal na gawain. Tayo po'y magantanda sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay inaalaala natin ang ika-40 araw at kamatayan ng ating minamahal na kapatid na si Irenea Abad. Mahalagang maunawaan natin ang kahulugan ng ating ginagawang paggunita. Ang 40 araw ay makahulugan kung ating babasahin ang banal na kasulatan. Ito ay sumasagisag sa kapangyarihan ng Diyos laban sa kasamaan at sa kanyang kakayahang magbigay ng bagong buhay. Kaya't upang maging marapat tayo na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Kami nangungumpisal sa iyo, Diyos na makapangyarihan, sa lahat ng mga santo at legistra na kami nagkasala sa aming isip, sa aming nasabi, sa aming mga nagawa at nakaligtan namin gawin. At ito'y sarili namin kamalian. Kaya isinasamo namin sa iyo, Diyos, na kawan kami, at sa lahat ng santo na ipanalangin kami sa iyo, Panginoon Diyos. Amen. Awa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Tayo na lang po, ating pong maaari pong sumbay sa akin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Sumainyo ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama namin makapangyarihan, ngayon ay ginaganap namin ang ika-40 araw ng paggunita sa pagyaw ng aming mahal sa buhay na si Irenea Abad. Hinihiling namin siya inyong pagkamitin
ng pagpapalang nag-uumapaw, at marapating siya'y makatambal ng tanang mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaysa ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Maupo lahat at pakinggan po natin ang isang pagbasa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Si Noe ay anim na daang taon na nang bumaha sa daigdig. Noong ika-17 araw ng ikalawang buwan, nabuksan ang lahat ng bukal. Nabutas ang langit at bumuhos ang ulan. Sa loob ng apat na pung araw at 40 gabi. Pumasok noon sa daon ang mag-asawang Noe, kasama ang kanilang mga anak na lalaki na sina Sem, Cam, at Japet, at ang kanilang asawa. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo. Lumalakad at gumagapang sa lupa ang bawat uri ng kibot. Isang lalaki at isang babae, ang bawat may buhay ay isinama ni Noe, ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos ay isinara ni Yahweh ang pinto ng dako. 40 araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang dako. Palaki ng palaki ang tubig, ngunit palutang ng palutang ang dako. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng bundok at tumaas pa ng 25 talampakan sa tuktok na pinakamataas na bundok. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon na maaamo at may ilap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa at mga tao. Namatay ang lahat ng ito. Ang mga tao at hayop sa daigdig ay nalipon ng Diyos, maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa dagat. Hindi humupa ang tubig sa loob ng 150 araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayong lahat para sa mabuting balita ng ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Halina, pakinggan mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Walang ati sa iyo, Panginoon. Pagkatapos, isinama ni Jesus ang mga alagad sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya ay lumayo, akyat ang langit. Siya ay sinamba nila. Pagkatapos, sila ay nagbalik sa Jerusalem. Taglayang malaking kagalakan, palagi sa templo, at do'y nagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Puri ka namin, Panginoon Jesucristo. Maupo po tayo mga kapatid. Palagi siya sa templo at do'y laging nagpupuri sa Diyos. Sa pangalan ng
Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Muli po ay magandang hapon po sa ating lahat. Paumanhin sa pamilya. Nag-usapang alas 4 ay nahuli po si Father dahilan na may pinagbigyan din po tayong membro po natin na nag-aalala din po sa kamatayan ng kanyang mahal sa buhay at hindi po lingid sa inyo si Tita Annie Apelsin. Doon po ako galing sa Manila Memorial din po at nagbigay ng basbas dun sa area po na pinaglibingan po ng kanyang mahal sa buhay. Sa pagkakataong ito, sabi ko nga po, ang bilis ng panahon, 40 days na agad, parang kamakailan na pumunta po tayo dito mga kapatid, nag-family ministry, kwentuhan, kumain, at minsan may halong pagtawa dahil napakadalang po natin mabisita yung ating miyembro at mahal sa buhay sa ganitong mga pagkakataon. Sa ganitong pagkakataon, pag naaalala natin yung ganitong pagkakataon na tayo'y bumisita, kumain ng sabay, yung mga moment na yun na nagbabalik alaala sa ating isipan, which napakahirap kalimutan. At sa tuwing ating aalalahanin, ay luha yung bumubungad at pagsumpong ng hikbi ng damdamin na mahal kita, tapos di na kita makikita. Tanging alaala mo yung bubuhay sa araw na ito na nagpapaalala tayo ay pinagtagpo ng Diyos bilang magkamag-anak, magkamahal sa buhay, bilang kaibigan, bilang church member, na kung saan naroroon yung mga way of the Lord na tayo pala ay pinagdugtong sa pananampalataya ng Diyos sa ating buhay. And then the moment which naaalala natin yung ating mahal sa buhay na yumao, ito na yung hindi mapigilang pagluha ng tao dahil minahal natin yung yumao. At sa pakikipagkwentuhan ko rin kay Ate Annie, na ipoconnect ko din sa gawain natin sa araw na yun, nakita mo yung lakas ng loob at laban niya sa kabila ng ganung mga pagkakataon na nawalan siya ng mahal sa buhay. At kagaya ng bawat isa sa atin na nangyayari sa atin ng ganitong mga pagkakataon, paano ba tayo lumalaban sa buhay na ito? At paano natin kinakaya ang pagsubok na ito? Na mismo in literal way, wala na yung isa sa bahagi ng ating buhay. Pero ito tayo, lumalaban pa rin at nagpapatuloy sa kaloob ng Diyos na buhay. Kasi, sabi ko nga po, buhay ang mahal natin kahit siya'y namatay. Dahil patuloy na mabubuhay ang alaala niya sa ating puso't isipan. Ito yung lakas ng bawat isa. Ito yung pag-asa ng pamilya. At pinaninindigan natin na sa kabila ng kamatayan ng ating mahal sa buhay, ay patuloy tayong lalaban sa buhay na ito. Dala ang pag-asa, dala ang pagmamahal na ibinigay ng ating yumao. Ngayon sa araw ng ito ay napakinggan po natin ang mabuting balita ng ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng pag-asa sa kabila ng paakyat ng ating Panginoon, which is, kung ating pong titingnan yung pagbasa na ito ng Ebanghelyo, ito yung ascension o pag-akyat ng ating Panginoon. Lilisanin niya na yung lupa habang tinatanong siya sa kanyang mga alagad at mga taga-suporta niya bilang mga kapatid natin Kristiyano. Paakyat sa langit at sa ganong pagkakataon, masakit man sa mga alagad dahil wala na yung gagabay sa kanila in literal way na makakasama nila, may magbibigay sa kanila ng mga utos na dapat gawin o mga panuntunan na dapat nilang sundin, ay lilinisan na lang bigla, paalis. Dahil nga namatay na ang Panginoon natin noong araw na iyon at muling nabuhay, nagpakita lamang si Jesus Cristo
upang sila'y bigyan muli ng lakas ng kalooban. Ngayon, karugtong na ito, 40 days. Ewan ko kung tatanungin ko si Kuya, nagparamdam na ba si nanay? Kasi, which kahit ako nung panahon namatay si nanay ko, lagi kong tatanungin sa sarili ko, Nay, sana magparamdam ka. Kasi hanggang ngayon, alam ko na sa iyo ay gusto natin maramdaman si nanay dahil yun yung nang damdamin natin na Nay, sana magparamdam ka naman. Hindi tatakutin o hindi, kundi masabi lang natin na kahit sa huling pagkakataon na magparamdam siya, masabi natin, mahal kita. Yun yung napakasarap na maipadam mo sa isang tao na yumaman, pero pag nagparamdam sa'yo, naigaw ba yan? Mahal kita. Which sarap sambitin at napakasarap pakinggan ng makaririnig. Kasi yung nagdudugtong sa atin bilang nagmamahal at minahal. 40 days, napakahalaga po yan. Kung tutusin po mga kapatid, sabi nga po sa unang pagbasa ay 40 days na kung saan ay sinubok tayo ng Diyos. Sa panahon ni Noah, 40 days na tagbaha, nagulan, halos namatay ang lahat. At tanging mga hayop at angkan ni Noah ang namuhay. Nilipol niya ang sanlibutan, tinanggal yung masasama, at nung nagkaroon ng muli na tag-araw, ay pinagpala ang angkan ni Noah. 40 days na sinubok din na si Jesu Cristo at tinukso ng Diablo. Ipinakita ang kaharian, kayamanan at kapangyarihan, subalit hindi nagpadala si Jesu Cristo sa tukso. Natugutom rin ang ating Panginoon. Ipinakita ang napakaraming mga bagay, ngunit hindi nagpadala si Jesu Cristo sa tukso ng Diablo. 40 days din pong sinubok ang mga tao sa panahon ni Moises, ang mga Israelita, nang tumawid sila sa ilog. At alam naman po natin yung istorya na hinati Moises yung ilog at nakadaan yung mga tao na kung saan iniligtas sila ng Diyos sa 40 taon ng pagkakaalipin sa pamumuno ng Parao noong unang panahon. Ibig sabihin, kung titingnan po natin, makahulugan yung sinasabi natin kung 40 araw at ipinapakita po dito yung kapangyarihan at pagtatagumpay ng ating Panginoon. Pagtatagumpay sa kamatayan, siya'y nabuhay siya bilang isang tao, namatay bilang isang tao, at muling nabuhay bilang isang Diyos upang bumabay at magbigay ng kalakasan para sa atin. 40 days na kung saan pinapakita rin po dito mga kapatid na sa kabila ng ating pagdadalamhati, naniniwala tayo na sa ika-4 na pong araw na ito, ang ating kapatid na si Jeremiah Abad ay nasa piling na ng ating Panginoon. Sa kanyang paglalakbay, ng unang panahon na siya namatay ng unang araw na iyon, ay naglakbay siya at ay nakikipagbuno at nakikipaglaban sa mga bahagi ng kanyang buhay patungo sa kaharian ng Diyos, sapagkat siya ay binibigyan ng pagsusulit ng Diyos sa mga araw na iyon kung tatanggapin siya sa kaharian ng Panginoon. Sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya, pananalangin para sa Kanya, ay isang bahagi rin yun na sa kabila ng ating mga pagkulang, kung tayo nabubuhay at biglang tayo tinawag ng Diyos, ang magiging pamaraanan ng mga kapatid ko ay ang ating mga panalangin. Panalangin ng mga nagmamahal sa Kanya, na sa kabila ng pagkukulang at pagkakamali ng isang taong namayapa na, ay mapatawad nawa ng Diyos ang kanyang mga kasalanan at mapalitan ito ng patuloy na pagpapatawad at pagmamahal. At dahil dito, sa ating ginagawa ang mga panalangin at gawaing pananampalataya, ang ating kapatid na Yumao ay sikatan nawa ng patuloy na pagpapala ng Diyos na kung saan ibibigay sa Kanya ang silid na para sa Kanya, na kung saan wala ng hirap at pagtangis siyang nararanasan, kundi patuloy na kapahingahang walang hanggan kasama ang lahat ng mabanal. Sa ating lahat bilang mga Pilipino, mahalaga ang pagdiriwang ng 40 days
sapagkat ito ay bahagi na ng ating buhay simula sa pagpalangaw na sa kabila ng 9 days, 40 days, tapos sasabit tayo ng isang taon at walang luksa. Ipinapaalala lamang natin o pinapaalala lamang sa atin ang kahalagahan ng buhay at pagmamahal na sa kabila ng kamatayan, hindi ito pinuputol ng kamatayan na magmahal pa rin tayo at alalahanin ang ating mga mahal sa buhay. Hindi natatapos sa kamatayan ang magmahal. Kaya napakahalaga po. Kaya po, sa pagdiriwang natin ng ika-4 na araw ng kamatayan ng ating mahal sa buhay, nakikita, napapansin niyo po, nandito tayo, hindi lamang sa tawag, halika, kasi 40 days ni ganito. Ganun ba tayo? Niyaya lang tayo. Halika, kasi ang mag-anak natin yung nagdiriwang ng 40 days. Pero pagkatandaan po natin, paalala lamang po sa atin, ang 40 days, simulat sa pulpo, pinagdiriwang natin. Sinasagawa natin. Hindi lamang sa pagtawag ng kung sino, kundi ito yung isang gawain ng pagsamba, ng pag-alaala at pagpapasalamat sa buhay ng ating mga sa buhay ngayon. 40 days kung saan sa kabila ng ating naranasang kalungkutan, ito ay nagiging kapamaraanan na inihahanda tayo sa babang luksa na unti-unti natin matanggap ang pagkawala ng ating mga sa buhay. Kuya, siyempre napakahirap, lalo na sa mga sa buhay. Even may pagtatanungin niyo ko, nung namatay yung magulang niya, naka-recover ka na ba? No, not yet. Always, pag may namamatay na mother, hindi ko minsan mapilitan, hindi ko mapigil na umiyak. Kasi always, naalala ko yung aking nanay. Talagang umiyak ko. Kaya, kuya, napakahirap. Lalo na sa mga wala ng ina. Kasi, simulat sa pool, alam naman natin, kanina ba tayo naging malapit nung tayo isinila? Sino ba yung nakasama natin palaki sa atin, nagtulong ng magandang asal at umabay sa atin? Kung tayo man ay nagkaroon ng asawa, nandun pa rin ang ina. Kaya napakahalaga sa buhay ng isang nagmamahal ng kanya. Kaya lagi, sinasama natin sa panalangin yung ating mga buhay ngayon. Kasi pinagdugtong tayo ng pananampalataya, ng pagmamahal ng ating ng Panginoon at ng ating pagkatao sa isang tao na mayaman. Kaya sa ating pagsagawa ng 40 days, alalahanin po natin ang kabutihan, ang pakikipagsamahan ni Nanay Irenea sa atin, simulat sa po ng malakas pa siya hanggang makasakit, kung nabubuhay siya hanggang siya limao. Kung paano natin alalahanin ang ganoong mga pagkakataon, ay magbigay nawa ito ng inspirasyon at kalakasan sa ating lahat. Sa pangalan ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po tayong lahat at sabay po natin sabitin ang ating pong itutugon sa ating panalangin ng bayan. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pakigulit po. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Mga kapatid, ngayon tayo ay sumapit sa ika-4 araw ng ating paggunita sa kamatayan ng ating mahal na kapatid. Tayo ay lumuhog kay Kristo na maluwalhating umakyat sa langit 40 araw matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Tugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. upang maidulot ng simbahan sa lahat ng pagkain mula sa langit, at ito'y ating maging lakas sa panahon ng pagluluksa, tulad ng ito'y naging lakas ni Propeta Ezekiel sa loob ng 40 araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Upang lahat ng mga yumao kasama ang kapatid natin si Irenea Abad, tulad ng mga Israelita na sumapit sa lupang pangako, pagkatapos ng 40 taon ng paglalakbay, ay makasapit din sa kaharian na pinangako ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Upang
katulad ni Kristong nagtagumpay sa tukso ng kasamaan, pagkatapos ng 40 araw ng pag-aayuno, ay mapagtagumpayan din natin ang ating pagdadalamhati at manatili tayong matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Magkaroon po tayo ng sandaling katahimikan at idalangin po natin ang ating mga pansariling panalangin. Panginoong Hesus, Ikaw ang bukal ng aming buhay at pag-asa. Sa aming uling pagkabuhay, dinggin niyo po ang aming mga panalangin upang ang mga pumanaw ay tuluyang kang masilayan bilang Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lumako po tayo sa ilang bahagi ng ating banal na gawain, ang banal na Eucharistia. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu. Tayong lahat ay isang katawan na tayo binyagan. Panatili natin ang pagkakaisa na dito sa Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo. Halina't magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Manatili na lang po tayong nakatayo. Idinudulog namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga handog na tinapay at alak. Marapating ang tanggapin ito bilang pag-alaala sa iyong lingkod ang aming kapatid na si Rene Abad. At bilang tanda ng pag-aahay ng aming sarili sa iyo, ito naway maging palatanda na iyong handog na bago at walang hanggang buhay sa iyong anak na si Jesucristo. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay may marapat sa Diyos ang makapangyarihan. Tanggapin naman ang Panginoon ang ating Ang Panginoon ay sumainyo. at sumainyo. Itaas ang iyong mga puso. Pinakaasa namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Hirapan siya ay ating pasalamatan. Tunay na marapat aming pagpulin at kaligayahan. Lagi at saan man ay pasalamatan ka namin, O Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, tumanglaw sa amin ang pag-asa ng maluwalhating muling pagkabuhay, upang kami na namimighati ay maalin sa pangako ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang buhay ng mga tapat sa iyo, O Panginoon, ay nagbabago lamang at hindi nagwawakas. Pagkasira ng tirahang makalupa, kami ay binibigyan mo ng tirahang makalangit. Kaya nga kasama ng mga anghel at mga arkanghel at lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan namin pinapayag ang iyong kalawalatian. Laging nagbibigay papuri sa iyo at nagsasabing, ang kapangyarihan at lakas, ang langit at lupa ay puspos ng iyong kalawalatian, o sana sa kaitaasan. Palad ng dumarating sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan at pag-ibig na ipinabatid sa iyong paggalang, sa pagtawag sa Israel upang iyong maging bayan, sa salitang iyong binitawan, sa pamamagitan ng iyong mga propeta, at higit sa lahat ng pagkakatawang tao ng salita, si Jesus na iyong anak. Ipinadala mo siya sa pamamagitan ng Birhen Maria upang maging tagapagligtas ng daigdig. Sa Kanya, niligtas mo kami sa kasamaan, tinulutang maging karapat-dapat na manatili sa piling mo. Sa pamamagitan din niya, hinango mo kami sa kadiliman ng pagkakamali, tungo sa liwanag ng katotohanan, mula sa kasalanan, tungo sa kabanalan, mula sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Noong gabi bago siya mamatay, para sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo ay kumuha ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ang aking katawan ay pinagkakalog sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kalis. At nang siya'y magpagpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi,
Inumin ninyo ito, kayong lahat, sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na ibinubuhos para sa inyo at para sa marami, sa pagpapatawad ng may mga kasalanan. Kailanman at iinumin ninyo ito ay gawin sa pag-alaala sa atin. Panginoon ko at Kristo. Ipahayag po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo ay nabubuhay, si Kristo ay maligtas. At iniaalay namin ang aming sakripisyo ng papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon ng lahat. Inihahandog namin mula sa iyong mga kaloob itong tinapay at alak. Nananalangin kami ang mapagmahal na Panginoon na ipadala mo ang iyong banal na Espiritu sa mga handog na ito upang maging sakramento ng katawan ni Kristo at dugo ng bagong tipan. Tulutan mong makaisa kami sa iyong anak sa kanyang sakripisyo. Sa pamamagitan niya ay kami maging karapat-dapat matapos pakabanalin ng Espiritu Santo. Sa pagsapit ng takdang panahon, isalalay lahat ng bagay sa pagkailalim kay Kristo at ihatid kami sa pamamagitan ng makalapit na bayan doon kasama ng aming kapatid na si Irenea Abad at lahat ng mga santo ay matanggap sa kalipunan ng iyong mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, ang unang isinilang sa mga nilalang, ang puno ng simbahan at miyakdan ng aming kaligtasan. Sa pamamagitan niya at kasama niya at sa kanya kaysa ng Espiritu Santo ang lahat ng karangalan at kalawalatinig sa iyo o amang makapangyarihan ngayon at magpakilanman. Amen. Sa bahaging pong ito, ating pong dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon at tagapagligtas. Namatay at nagpakasakit para sa atin, kaya't ipagpatuloy natin ang pagsasagawa ng pag-alaala. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala ang tinawag sa kanyang banal na hapon, ang katawan at dugo ni Kristo. Handa po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon. Naupo na po natin.
Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Tayo po'y manalangin. Mawaing Ama, nagpapasalamat kami sa pagdulot mo ng katiyakan na walang gantong at buhay na ibinibigay sa amin sa pamamagitan ng Jesucristo ng aming Panginoon. Kami nawa sa banal na komunyong ito na tumanggap sa Kanya sa aming mga puso, kasama ng lahat ng iyong mga lingkod na nabubuhay na mayapan na, ay magpatuloy ng magsigla sa paglilingkod sa iyo. Maging sa pinakabanyang mga kapatid, hanggang masumpungan namin ang kaganapan ng iyong kaharian, na doon ang aming Panginoon sa Kristo ay nabubuhay naghaharing kasama mo kay San Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakilanman. Amen. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Ihanda niya para sa lahat ng banal. Liwanag itong tatanglaw sa mga hindi at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Kapahingahang walang hanggan ipagkaloob sa kanyang Panginoon at sumikat sa kanyang liwanag na walang hanggan. Mga kapatid, katatapos lamang po nating maganda ng misang pag-alaala sa ating mahal sa buhay na si Irenea Abad na malapit at mahal sa atin. Inaalaala natin ang pagkakaibigan, kapayapaan at kaligayang ipinadama niya nang siya'y nabubuhay pa. Isa siyang tao na iibig sa kanyang kapwa, sapagkat isa siyang tao, siya ay magpapakita rin ng pagmamahal sa kapwa, sa simbahan at sa bayan. Pinapahalagan natin ang kanyang buhay at kamatayan. Pinananatili natin ang ating mga paningin sa krus at pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Kristo at ating pinapahayag ng buong pananampalataya na kahit ang ating kapatid na si Irenea Abad ay sumakabilang buhay na, siya ay nabubuhay sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na mabuhay. Panginoon, sa araw na ito ay aming inaalala sa iyong harapan ng aming kapatid na si Irenea Abad. Sinasambit namin ang kanyang pangalan ng may pagmamahal. Ang aming pagkakatipon ngayon ay tanda ng matibay na pag-asa sa Diyos na magbibigay ng bago at walang kamatayang katawan sa aming kapatid. At gayon din ang bawat isa sa amin ay patuloy na magtakto sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay, sa kapangyarihan nawa ng aming Panginoon Jesucristo at ng Espiritu Santo, ay tulutang palaganapin at ipagpatuloy namin ang mabuting pinasimulan mo sa aming minamahal na kapatid, sapagkat ikaw ang aming Diyos, ang aming pangarap ng hantungan, ngayon at magpakailanman. Jesucristo, alipin mo ay laga kasama ng mga santo, sa pook na walang dusa at buhay na walang hanggan. O may lalang sa tao, ika'y walang kamatayan. Kami na nilalang mo buhat sa lupa ay sa lupa magbabalik, sapagkat iyong pinasya ng likain mong tao, alabok sa alabok babalik, tayo doon na hantong sa inyong tumatangis, at patuloy na awit ng Alleluia, Alleluia. Jesucristo, alipin mo ay kasama ng mga santo, sa pook na walang lus at buhay na walang hanggan. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa iyong pagtanggap sa mga panalangin at paghahain namin para kay Irenea Abad. Kami ay humihiling ng bahid ng pagkakasalang sa kanya'y nananatili ay para manawang-awang patawarin para ganap na mapawi sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo'y muling manalangin. Makapangyarihang Diyos, inaalaala namin sa iyong harapan ang aming yumawang kapatid na si Irenea Abad at ininadalangin namin na yamang binuksan mo sa kanya ang pintuan na walang hanggan.
ay tanggapin mo siya sa iyong malulahating kaharian at kasama ng lahat ng iyong mga banal ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo upang sila kasama ay makamit ng walang hanggang tagumpay sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapahingahang walang hanggan ipagkaloob mo sa Kanya, O Panginoon, at tumanglaw nawa sa Kanyang liwanag na walang katapusan. Patuloy nawa siyang mahimlay sa kapayapaan. Amen. Nawa ang Kanyang kaluluwa at mga kaluluwa ng lahat ng namayapan na sumasampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng awa ng Diyos ay mahimlay sa kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na pong makaupo. Dito po natatapos ang ating banal na gawain na para sa ating mahal sa buhay na si Nanay Irenea.